Okay, yan at welcome back ulit sa Rapido TV. Kumusta po mga kaibigan? At itong ay atin pong mga katanungan patungkol ito sa kay Arnie Tibes, no? Marami po tayong mga kababayan na mga nagtatanong bakit ay wala na raw pong update, no? Ito nga patungkol kay Arnie Tibes at kailan ba ito huhulihin mga kaibigan? At simula nga raw nung mayroon na pong warrant of arrest, no, na ay inilabas ay hanggang ngayon wala pa rin po tayong balita kung itong si Arnie Tibes ay naaresto na ba mga kaibigan, no, sa kanya pong mga hinaharap ngayon na kaso na nandyan na nga po sa korte. So sa ngayon po mga kaibigan, meron po tayong update, no, at ito po ay ating napanood sa CNN Philippines at dito nga ini-interview nga ni Ma'am Pinky Webb, ito nga si SOG Boyeng Remulla patungkol na din po dito sa kay Arnie Tibes at meron na bang mga nautusan na huntingin o hanapin na po itong si Arnie Tibes dyan po sa ibang bansa dahil nga ay yan naman po ang sinasabi ni SOG Boyeng Remulla na ito nga si Arnie Tibes ay nasa bansang Timor-Leste mga kaibigan. So ito po ay pakinggan natin ang interview po ni Ma'am Pinky Webb kay SOG Boyeng Remulla. Ating Congressman Arnie Tibes, sir, Manila RTC issued an e-warrant against the former congressman. Ano po? Sir, my question is, any update on this? And is the Interpol coming in and hunting him down? I just talked to the PCTC. We are coordinating that right now. The Philippine Center for Transnational Crime is helping us go through this now because they're the ones in charge of the Interpol in our country. It used to be the DOJ, but there's been a lot of movement through the years through turf grabbing in so many offices in the past that it is now in Malacanang. It's not anymore with DOJ. That's why we'll have to coordinate it. Do you know where he is, sir? He's in, as reported to us, he's still in Timor-Leste. Timor-Leste. Okay, alright yan, no? At narinig po natin mga kaibigan, no, ito nga mga katanungan ni Ma'am Pinky Webb dito po kay SOG Boyeng Remulla tungkol nga dito kay Arnie Tibes. At dito po mayroon pong binanggit po, no, si SOG Boyeng Remulla na ito nga PCTC mga kaibigan. Ano ba itong PCTC mga kaibigan, no? Ito po nga PCTC mga kaibigan ay para po itong ahensya na ito ay sila po yung parang masabi natin na counterpart, no, ng Interpol National mga kaibigan, no. Ito po nga Philippine Center on Transnational Crime, no. So ito po yung PCTC. So ano pa ang talagang trabaho po ng mga ng ahensya na ito mga kaibigan? So sila po yung makipag-coordinate sa international Interpol, no mga kaibigan, kung mayroon pong mga katulad dito na ang pinaghahanap ay nasa ibang bansa na katulad nga nito kay Arnie Tibes. Base na rin po sa sinabi ni SOG Boyeng Remulla na sa hanggang ngayon ay nandyan pa rin po sa Timor-Leste. Ito nga si Arnie Tibes. So kung ganoon po mga kaibigan, kung tama po ang impormasyon na nandyan pa nga sa Timor-Leste itong si Arnie Tibes at mayroon na pong warrant na lumabas, ay madali lang po, no, na hanapin dyan po sa Timor-Leste itong si Arnie Tibes dahil hindi naman po gaano kalaki ito pong Timor-Leste mga kaibigan, no. Maliit lang po ito na bansa ang Timor-Leste mga kaibigan. So ang Interpol siguro o ito pong ating NCB o National Central Bureau Manila, no, sila po yung mga tauhan nito pong PCTC mga kaibigan, no, ang NCB. So siguro sila po ang matasan na pumunta doon po sa nasabi pong bansa na Timor-Leste para po ay hanapin o arestuhin itong si Arnie Tibes at siyempre kasama po nila
ito pong international Interpol, mga kaibigan, no? Dahil ay sila naman po talaga ang meron pong jurisdiction, no, sa nasabi po, no, na pag-aristo kung nasa ibang bansa na po. At siyempre andyan din po ang presensya ng atin din pong mga otoridad na galing po sa ating bansa, mga kaibigan. At ito nga sila, no, ito pong NCB o itong PCTC. So base nga dito sa sabi ni SOG Boyeng Remulla na noon ay talagang ang DOJ po, no, ang gumawa po nito, pero marami po, no, ang mga gagawin pa at talagang matatagalan po, no, marami pong proseso. Kaya ay pinagutos na po ng Malacanang na wag na pong makialam ang DOJ dito, lalo na pagka ganito pong kaso na ang isang pinaghahanap ay nasa ibang bansa. Kaya ay pinaubaya na po dito sa PCTC po, mga kaibigan, dahil ay sila naman po talaga, no, yung pong may karapatan na gumawa po dito, dahil ay sila po yung parang counterpart, no, ng Interpol international, mga kaibigan, no. So tama po naman ito, mga kaibigan, no, na itong DOJ ay ipaubaya na lang po nila, no, dito sa talagang meron pong kapangyarihan na gumawa po dito, para po ay hindi na po matagalan pa at mahuli o maaresto na itong si Arnie Tibes at mabalik po dito sa bansa po natin sa Pilipinas, para po ay managot sa mga kaso na naisampa na po sa kanya, nandiyan na nga po sa korte, no, at para masagot na rin po, no, ang maraming katanungan po ng ating mga kababayan, dahil alam po naman natin na hanggat ngayon na mayroon na pong warrant of arrest, mayroon pa din pong talagang hindi po nila ma-accept, no, na ito po ay si Arnie Tibes raw ang talagang utak, no. So hindi po naman natin talaga maipag ano po itong kaso na maniwala po sila, dahil ay mayroon na pong warrant of arrest, dahil ay pagka ganito po kasi, mga kaibigan, no, ay hindi pa po naman talaga guilty ito pong si Arnie Tibes, at ito po ay mayroon po siyang warrant of arrest para po ay sagutin po niya sa korte ang mga kaso na ito. At kung mapatunayan na siya talaga ay dyan na po, no, mahuhusgahan itong si Arnie Tibes dito po sa kaso na kanya pong kinakasangkutan, mga kaibigan. Pero kung ating mga narinig, no, sa kanyang abogado na ang lahat po na mga ebidensya ay gawa-gawa lamang at hearsay, ganun po, at mga tanim, so wala po tayong magawa dahil ay siya po ang legal counsel ni Tibes. Talagang ganun po ang kanyang sasabihin, parang isang tao lang yan, mga kaibigan, no, na kahit na siya po ang nagnakaw ay talagang todo deny po yan, mga kaibigan, at ayaw po talaga aminin ang kanyang kasalanan hanggat muabot po yan sa korte, at dyan po talaga yan malalaman, mga kaibigan, ano. So alam po naman natin na talagang i-deny po nila yan, na kahit mayroon na pong warrant of arrest, dahil nga sabi ito pong probable cause, no, na nakita dito po sa kaso ay gawa-gawa lamang, mga kaibigan, ano, ang probable cause, no. Hindi po natin alam, no, kung bakit po nila nasabi yan. Pero ang tama po na binyo na para po nila sabihin yan o kanila pong patunayan, no, na ito pong probable cause, no, na nakita dito po sa kaso laban kay Arnie Tibes ay totoo bang gawa-gawa lamang. So doon po sa korte nila yan patunayan po, mga kaibigan, para ay talagang malaman po ang lahat po na mga pangyayaring ito. At siyempre ang atin pong hinangad ay mabigyan po ng hustisya ang ating mga kababayan dyan po sa Negros Oriental, dahil alam po natin marami po ang mga naging biktima po dyan, no? Lalo na po sa mga patayan, no? Na ay ang tinuturo nga na utak sa nasabi po na mga
patayan dyan, mga pangharas, pang-abuso at pangagaw ng mga lupa ng ating mga kababayan po, no, na mga magsasaka, sila po, no, ang mga TVS. Pero sa ngayon nga, sana sabi ko nga ay dahil ay hindi pa po napatunayan, ay hindi pa rin po sila guilty, mga kaibigan, at still innocent pa rin po, mga kaibigan, no. Ito pong sila si Arnie Tevez at iba pa po na mga sangkot sa nasabi pong kaso. Pero sa akin pong obserbasyon po sa nasabing kaso na ito, mga kaibigan, ay mahirap po nila itong lusutan, no. Dahil nga sa patong-patong po ito na kaso, no. At hindi lang po itong patungkol kay Litgo Baruel Digamo, mayroon pa po, no, yung sa 2019 na kaso, mga kaibigan, di ba? Mayroon pa po na si Arnie Tevez din po ang tinuturo, no. So nasa mga 30 plus ata ang kaso na haharapin itong si Arnie Tevez. So sa dami po ng kaso na yan, mga kaibigan, imposible po na ay malusutan pa yan ni Arnie Tevez, mga kaibigan, no. Imposible naman po na nandyan po yan sa korte at nahanapan ng probable cause kung ay wala po talagang nakita ang mga piskal na nagpapatunay, no, na mayroon po talagang nangyayari, no. Mayroon pong probable cause, so talagang mayroon po silang nasilip dyan, mga kaibigan, no. So makita po natin yan kung magkaharap na po sila sa korte at yun nga, no, ang atin pong inaasahan na itong pagkilos ngayon, ito pong PCTC, mga kaibigan, ay sana po, no, ay hindi pa po matapos ang taon na ito ay mapabalik na po nila itong si Arnie Tevez para po ay masagot na po itong mga kaso laban po sa kanya, mga kaibigan, at mabigyan po ng hustisya ang atin pong mga kababayan na mga naging biktima, no. So para sa akin po ay maganda po ang update na ito dahil nga sabi nga ay ang PCTC na po, no, ang maging mag-handle po sa nasabi po, no, na pag-aristo o paghuli kay Arnie Tevez din po sa ibang bansa. So maganda po ito, mga kaibigan, no. At sa mga tatanong po, no, sa update, no, so ito lang po, no, ang atin pong maibigay na update sa ngayon dahil ay hindi naman po pwede na gagawa-gawa po tayo ng kwento na kahit wala po tayong katibayan, pero dito po ay mayroon po tayong patunay, no, na galing po mismo dito kay SOG Boyeng Remulla. Ito po atin pong tinatalakay sa ngayon. So ipag-pray na lang po natin, mga kaibigan, no, na hanggat ang maaga ay mabigyan po, no, ng hustisya ang ating pong mga kababayan dyan po sa Negros Oriental, at sana po ay hindi pa po matapos ang taon na ito ay mahuli na o maaresto na ito nga si Arnie Tevez para po ay makasagot na po dito po sa mga kaso na kanya pong haharapin dyan po sa korte, mga kaibigan. So ayan, at ano po ang inyong mga komento, public opinion po dito, mga kaibigan, pakicomment lang po sa ating comment section. At hanggang dito lang po muna tayo sa ngayon. Ako po muli ay magpapasalamat po sa inyong lahat, no, sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating mga kababayan dyan po sa Negros Oriental. Ayan, at siyempre ingat pa rin po tayo dyan, ano, lalo na po ay palapit na po ang eleksyon, no, sa Iski Barangay. At sa Disyembre ay mayroon na pong mangyayari na special eleksyon sa congressman, no, o yung papalit sa pwesto ni Arnie Tevez. So dubling ingat pa rin po tayo dyan, mga kababayan natin sa Negros Oriental. At siyempre Luzon, Visayas at Mindanao, ganon din po, no. At alam po naman natin ngayon medyo may nangyayari po, no, na parang gulo, no, yang pong China, kasi ay parabang inaangkin na po lahat, no, ang teritoryo po ng Pilipinas, mga kaibigan. Kaya medyo mainit po ang usapin ngayon dyan, ano. Kaya ay lalong-lalo na po, no, sa ating mga kababayan na mga mangingisda dyan, no, ingat po tayo, no, dahil ay hindi po natin alam ang utak nito pong mga China yan, no.
At siyempre sa ating mga kababayan na mga OFW ay ganun din po, no? Dobling ingat po tayo at hanggang sa muli po. See you po sa next video ko. God bless all of us at ingat palagi saan man tayo naroon.